Stop making my Father's house a place of business. The Passover of the Jews was near, and Jesus went up to Jerusalem. And he found in the temple those who were selling oxen and sheep and doves, and the money changers seated at their tables. And he made a scourge of cords, and drove them all out of the temple with the sheep and the oxen. And he poured out the coins of the money changers, and overturned their tables. And to those who were selling the doves he said, Take these things away. Stop making my Father's house a place of business. John 2, verse 13 to 16. Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. It is written, He said to them, My house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Matthew 21, verse 12 to 13. Hindi nga ba't ganito ang gawain ng maraming mga simbahan hanggang sa ngayon? Ang gawing tulad sa isang palengke ang dapat na lugar para sa gawaing kalugod-lugod sa Panginoon. Ang pagkakitaan ng salita ng Diyos upang gawing lugar ng hanap buhay. Para sa pagkamkam sa pera ng mga taong tila namimili ng kaligtasan at pagkatapos ay makuha ang kanilang ikapo o ikasampung bahagi ng kanilang pinaghanap buhayan na kahit nga galing sa masamang paraan ay di na inaalam. Basta't masingil lang sila, ay ipinananakot na kung hindi magbibigay ng buo, ay nagnanakaw raw sa Diyos. Maipangtustos lang sa kanilang mga maluluhong simbahan. Ang pagkalakal sa salita ng Diyos na isinisingil rin nila ng bayad sa pagtitipon. Gayon rin ang mga itinayo nilang paaralan na para naman sa kanila ring doktrina ay hinihingi rin ng kaukulang bayad na matrikula. Hindi nga ba't sinira na ang templo noong AD 70? Sapagkat wala na ngang pangangailangan pa ng mga templo at simbahan, gayon rin ng mga priests. Dahil nga dumating sa panahong iyon ang kawalan na ng pangangailangan na para sa pag-aalay at pagsamba sa templo. Ito ang sinabi ni Jesus. Yet a time is coming and has now come, Sapagkat dumating na nga noon, when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and his worshippers must worship in the Spirit and in truth. John 4, verse 23 to 24. gayon nga ang hinihingi niyang pagsamba sa katotohanan, ang pag-ibig sa Diyos na siyang pag-ibig sa kapwa. Ito ang pinakadakilang pagsamba sa Kanya, ang paggawa sa kabutihan na tunay na maisasagawa ng kahit kawalan ng simbahan o templo. Ito ang tunay na ikaliligtas ng tao, ang pagsunod sa Diyos na siyang paggawa ng mabuti sa kapwa. At kung ito man ay mahirap sa ating gawin, gawin natin ang may pagtitiis bilang ating alay na kalugod-lugod sa Panginoon. Pinatunayan pa ito ni Paul sa Romans 12:1. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Hindi lang ang madamdaming pag-awit sa mga simbahan, hindi ang pananalangin kahit puno ng luha o pag-aalay ng salapi at yaman. Hindi ang pagsambit sa tunay na pangalan ng Panginoon. Hindi ang pagpapalawak sa kaalaman sa Biblia, kundi ang tunay na paggawa sa kalooban ng Ama. Ito ang tunay na pagsamba sa katotohanan, ang pag-ibig sa kapwa na siyang tunay na pagsunod at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat kung wala nga ang paggawa sa pag-ibig, ay walang kabuluhan ang lahat. Ito ang sinabi ng Ecclesiastes 12, verse 13 to 14. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Ano ngayon ang pangangailangan pa ng pagtitipon? Hindi ba't kagaya noon na tuwing sila ay nagkakatipon, ginagawa nila ito para sa pagtulong sa mga nangangailangan at para sa pangangaral ng paalala sapagkat malapit na ngang dumating ang Panginoon sa henerasyong iyon. Para sa kanilang kahukuman at hindi sa pisikal na pagbabalik lang sa katawan. Acts 4, verse 32 to 35. And the congregation of those who believed were of one heart and soul.
and not one of them claimed that anything belonging to him was his own, but all things were common property to them. And with great power the apostles were giving testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and abundant grace was upon them all. For there was not a needy person among them. For all who were owners of land or houses would sell them, and bring the proceeds of the sales and lay them at the apostles' feet, and they would be distributed to each as any had need. Kaya nga kung atin man itong gagawin pa sa panahong ito, ay hindi na dapat para sa paghihintay pa ng mga pangako ng Diyos, kundi upang ipaalala sa lahat ang mga ginanap ng lubos at ang kahalagahan ngayon ng pagpapatupad ng tunay na pag-ibig sa kapwa, ang pagkalinga sa mga nangangailangan tuwing magagawa ang magtipon. Sa lahat ng ito ay upang sundin na ang mga bilin ng Panginoon, ang kanyang nailatag na at pinagtagumpayan ng New Covenant o bagong kasunduan. Tayo ba ngayon, kapatid, ay namamalengke rin mula sa pinili nating simbahan at namimili ng mga alok nilang pagpapala at kaligtasan? Hindi nga ba't iba-iba silang nagtitinda nito at nag-aalok? May mga nagsasabi na kapag sumapi sa kanila ay kasama pa ang magandang pakiramdam. Sa iba naman ay may libreng pagpapala ng yamang matatanggap. Samantalang sa iba naman ay may pangako pa ng kasiguruhan na parang mayroong warranty. Sasamahan raw sila ng banal na spirito at hindi na iiwan kailanman, na parang may lifetime free service. Bukod pa rito ay ang paborito ng marami, na kapag sumama sa kanilang aral ay hindi na naiwawala ang kaligtasan. Kumbaga, lifetime warranty. Ha? Ano ba yan? Ginagamit pa ang ilang verse sa Biblia kahit hindi naman para sa atin tunay na ipinatutungkol, sapagkat totoo namang hindi tayo sa ating panahon ngayon ang sinulatan. Ang mga ito ay sulat sa kanila sapagkat sa kanila ipinangako, kaya't sa kanila rin tinupad ng Diyos. Kapatid, maging mapanuri tayo sa lahat ng bagay, lalo na't sa salita ng Diyos. Iisang katotohanan lang ang ipinangako sa kanila noon ni Jesus. Isang babala ng may katiyakan sapagkat sinalita ng Panginoong Jesus. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mateo 7:21. Pinagtibay pa ito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat para sa mga taga-Roma, na sulat hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na sa mga Hintil, habang sila ay naghihintay sa paparating na noong paghuhukom. Who will render to each person according to his deeds. To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. But to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, wrath, and indignation. Romans 2 verse 6-8. Sa Tagalog ay ito ang sabi, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Napakalinaw ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa marami ang naililigaw ng mga nagtitinda ng salita ng Diyos sa kanilang ginawang mga palengke, pinalitan nila ang kahulugan ng salita ng Diyos at iniayon sa kanilang doktrinang inilalako. Gamit ang kanilang matatamis na pananalita at mapagkumbinsing halimbawa raw ng kanilang testimonya, ay nahikayat nila ang marami, mayaman man o mahirap. Dinala nila sila sa kamaliang kahit sila ay walang malay na naliligaw rin, sapagkat mas pinili nilang tanggapin ang katalinuhan ng mga taong nagmagaling sa kanilang sarili at walang malay na naghihintay pa sa walang katiyakan. Sapagkat hindi nga nakasumpong sila ng katotohanan ng pagbabalik ng Panginoon.